Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa buhay, sa hininga, at sa pagkakataong muli naming maranasan ang iyong kabutihan. Panginoon, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo. Dala ang aming mga puso, aming mga pag-asa, at aming mga kabigatan. Ikaw ang aming sandigan at aming lakas. Sa iyo namin iniaalay ang araw na ito. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita sa James 5, talata 16, ang panalangin ng taong matuwid ay may kapangyarihang gumawa ng dakilang bagay. Kaya ngayong oras na ito, tinataas namin sa iyo ang aming mga sarili. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, at sa mga pagkakataong napalayo kami sa iyo. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng karumihan ng aming puso, sa galit, sa inggit, sa pagdududa, sa takot. Palitan mo ito ng kapayapaan, pananampalataya, at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na manalangin ng taos-puso. Naway hindi lamang ito maging mga salitang binibigkas, kundi maging panaghoy ng aming mga kaluluwa. Turuan mo kaming maging tapat sa aming mga panalangin, na kapag kami ay lumuhod, buong puso naming hinahanap ang iyong kalooban, at hindi lamang ang aming kagustuhan. Tulungan mo rin kaming maging palagian sa pananalangin. Hindi lang kapag may problema, kundi sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng matuwid, sapagkat sa kabanalan at pagsunod, naroon ang kapangyarihan ng panalangin. Panginoon, sinabi mo rin sa Nehemiah 8 talata 10, ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Kaya kahit may mga araw na mabigat, kahit may lungkot o pagod, pipiliin naming magalak sa iyo, sapagkat ikaw ang aming lakas. Sa kabila ng mga pagsubok, alam naming hindi mo kami iniiwan. Tulungan mo kaming makita ang iyong kamay sa bawat sitwasyon, sa mga sandaling parang walang kasagutan, sa mga oras na tila walang direksyon. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay tapat at may plano. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat bago pa man namin sambitin ang aming mga hinaing, alam mo na ang laman ng aming puso. Pero higit sa lahat, salamat sapagkat pinili mo pa rin kaming pakinggan, yakapin at damayan. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nanghihina, nararamdaman naming halos hindi na namin kaya. Minsan ang pasan namin ay sobrang bigat at ang mga tanong sa aming puso ay paulit-ulit. Diyos, naririnig mo pa ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Ngunit ngayong oras na ito, pinapaalala mo sa amin ang iyong salita sa Salmo 34 talata 6. Nang humingi ng tulong ang dukha, siya'y dininig at iniligtas sa lahat ng kanyang mga problema. Salamat, O Diyos, dahil malinaw at tiyak ang iyong pangako. Ikaw ay nakikinig at ikaw ay kumikilos. Panginoon, inaamin namin na minsan naniniwala kami sa bulong ng kaaway. Sinasabi niya na, kinalimutan mo na kami, na hindi mo pinapansin ang aming panalangin o na masyado kang abala para sa amin. Pero tinatabunan namin ang lahat ng kasinungalingan na yon sa liwanag ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na nagsabi sa Isaias 50 talata 1. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang hindi siya makapagligtas, ni hindi bingi ang kanyang tainga upang hindi makarinig. Kaya ngayon, sa bawat luha na bumabagsak mula sa aming mga mata,
sa bawat bulong na hindi marinig ng iba, sa bawat hinaing na nananatili lamang sa aming puso. Pinapaalala mo sa amin na lahat ng ito ay dumarating sa iyong trono. Wala ni isa mang panalangin ang nawawala. Lahat ay naririnig mo. Lahat ay binibigyan mo ng pansin. Amang banal, salamat din sapagkat hindi lang pakikinig ang ginagawa mo, kundi ikaw mismo ang aming tagapag-ingat. Tulad ng sinabi sa Salmo 121, talata 4-5, hindi natutulog ni hindi iidlip ang nagbabantay sa Israel. Ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Salamat dahil ikaw ang aming bantay araw at gabi. Ikaw ang nagbabantay sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming kabuhayan, at sa aming kalusugan. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay mas naniniwala kami sa aming sariling unawa kaysa sa iyong karunungan. Pero ngayong araw, itinatama namin ang aming puso ayon sa Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. O Diyos, turuan mo kaming huwag umasa sa aming limitadong pananaw sapagkat nakikita mo ang hindi namin nakikita. Sa harap ng mga hadlang, nakikita namin ang pader, pero ikaw nakikita mo ang daan. Sa aming kabiguan, nakikita namin ang wakas, pero ikaw nakikita mo ang kinabukasan. Kapag sinasabi ng aming puso na hindi namin kaya, ikaw ang nagsasabing, ako ang magbibigay ng kakayahan. Salamat, Ama, dahil may mga halimbawa kami sa iyong salita. Si Moises na nagdahilan na hindi siya mahusay magsalita, ngunit ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng mga salita. Si Gideon na tinuring ang sarili na pinakamahina, pero ikaw ang tumawag sa kanya na maging makapangyarihang mandirigma. Si David na hindi pinansin ng kanyang pamilya, ngunit ikaw ang pumili sa kanya na maging hari. At si Pablo na dating umuusig sa iglesia, pero ikaw ang nagbago ng kanyang puso at ginamit bilang dakilang apostol. Kung kaya mong gamitin sila, kaya mo ring gamitin ang bawat isa sa amin ngayon. Panginoon, dinideklara namin na ikaw ay gumagawa ng daan sa aming mga pamilya. Gumagawa ka ng daan sa aming mga relasyon, sa aming kabuhayan, at sa aming mga pangarap. Gumagawa ka ng daan kahit sa mga lugar na parang walang kasiguraduhan. Ikaw ang Diyos na naghahati ng dagat, ang Diyos na gumagawa ng ilog sa gitna ng disyerto, at ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Salamat po, sapagkat wala kang imposibleng sitwasyon. Amang mapagmahal, sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan, pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming matibay na tore. Tulad ng sabi sa Salmo 9:9, ang Panginoon ay kanlungan ng mga naaapi, isang matibay na kublihan sa panahon ng kagipitan. Hindi lamang ikaw lugar ng pagtatago, kundi ikaw mismo ang aming proteksyon. Kapag dumarating ang bagyo ng buhay, ikaw ang aming sandigan. Kapag ang mundo ay puno ng takot, ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po Diyos, sapagkat tapat ka sa bawat panahon. Ikaw ang parehong Diyos na nagligtas kay Daniel mula sa mga leon, na sumama kina Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy. At ngayong araw na ito, ikaw ang parehong Diyos na kasama namin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya Ama, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kinatatakutan, ang mga bukas na hindi namin alam, ang mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, at maging sa aming kalusugan. Hinihiling namin na ikaw ang magbukas ng pinto, ikaw ang mag-alis ng balakid, at ikaw ang magbigay ng bagong pag-asa. Panginoon,
Tinatanggap namin ang iyong pangako sa Roma 8:38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang walang kamatayan, ni buhay, ni mga anghel o mga kapangyarihan, ni mga bagay na kasalukuyan o darating pa, ni anumang taas o lalim, ni ano pa mang nilalang, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Kapag iniwan kami ng tao, ikaw ay nananatili. Kapag bumitaw ang mga kaibigan, ikaw ay nananatiling tapat. Kapag kami ay iniwan ng lahat, ikaw ay hindi kailanman umaalis. Salamat o Diyos, sapagkat ang iyong presensya ay palaging kasama namin. Panginoon, hinihiling din namin na patatagin mo ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming mga mananampalatayang hindi natitinag ng takot, kundi lumalakad ng may tapang bilang mga anak ng Diyos. Bigyan mo kami ng lakas na espiritual, katatagan sa katotohanan, at lakas ng loob na humarap sa anumang pagsubok. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng katapangan, pananampalataya, at pagsunod. At Ama, habang kami ay binubuhusan mo ng iyong pag-ibig at aliw, gamitin mo rin kami para maging daluyan ng aliw sa iba. Tulad ng nakasulat sa 2 Korinto 1, talata 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang tayo na may makapagaliw sa mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos Panginoon. Hayaan mo na ang kapayapaang natanggap namin mula sa iyo ay maibahagi rin namin sa mga taong nangangailangan. Sa mga oras na kami ay magulo, ikaw ang aming kaayusan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, ikaw ang aming kagalakan. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, ikaw ang aming karunungan. At sa mga oras na kami ay nag-iisa, ikaw ang aming kasama. Panginoon, tinatapos namin ang panalangin ito na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat dahil ikaw ay tapat. Salamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil ikaw ay Diyos na laging kasama at kailanman ay hindi nagkukulang. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Sabi sa iyong salita sa unang John 1-7, kung tayo ay lumalakad sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay may pakikisama sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus mula sa lahat ng kasalanan. Kaya Ama, linisin mo po kami. Linisin mo ang aming puso, aming isip, at aming mga gawa. Hugasan mo kami sa pamamagitan ng dugo ang iyong anak na si Kristo. Panginoon, itinatalaga namin sa iyo ang aming buong araw. Mula sa aming pagbangon hanggang sa aming pag-idlip, ikaw ang aming gabay. Naway ang bawat salita na lalabas sa aming bibig ay magbigay buhay, hindi sakit. Naway ang bawat desisyon ay nakaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na maglakad sa daan ng katotohanan, sa halip na sumunod sa uso ng mundo na madalas humahatak sa kasalanan. Ama, sa panahon ngayon, napakadaling mahulog sa tukso. Maraming naglalakad sa sariling kagustuhan, sinusunod ang laman at hindi ang espiritu. Pero kami, bilang yung mga anak, ay humihiling ng lakas upang piliing lumakad sa katuwiran. Tulad ng sabi sa awit 119, 105, ang salita mo ay ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Gamitin mo po ang iyong salita bilang aming gabay upang hindi kami maligaw. Lord,
Alam naming hindi madali ang lumakad sa tamang daan. Minsan may luha, minsan may pagod, minsan may mga taong hindi makakaintindi sa amin. Ngunit alam naming may gantimpala sa bawat sakripisyong ginagawa namin para sa iyo. Sabi nga sa 2 Timoteo 3:2-12, kung tayo'y magtiis, tayo rin ay maghahari kasama niya. Kaya kahit mahirap, kahit minsan parang mag-isa kami sa laban, patuloy kaming maglalakad kasama mo, Panginoon. Ama, tinitingnan mo ang aming mga puso. Hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa kung sino kami sa loob. Kaya hinihiling namin sa iyo ngayon, ayusin mo ang aming loob. Tanggalin mo ang mga takot, galit, inggit, at sama ng loob. Punuin mo kami ng pag-ibig, kapayapaan, at kababaang loob. Turuan mo kaming manahimik kapag kailangan at magsalita ng may karunungan kapag dapat. Panginoon, sa mundo ngayon na napakaraming boses, turuan mo kaming pakinggan ang tinig mo lamang. Ang tinig na nagsasabing, sumunod ka sa akin. Tulungan mo kaming maging kagaya ni Enoch na nakilala dahil lumakad siya kasama ang Diyos. Na bawat araw ay pakikisama, bawat desisyon ay pagsunod, at bawat kilos ay bunga ng pagmamahal sa iyo. Lord, kung minsan nakakalimutan naming ikaw dapat ang nangunguna, madalas gusto naming kontrolin ang lahat, ang aming plano, karera, relasyon, at kinabukasan. Ngunit ngayon, sinasabi namin ng buong puso, ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang aming captain. Ikaw ang aming shepherd. Kami ay susunod lamang dahil alam naming kapag ikaw ang nangunguna, hindi kami maliligaw. Ama, ngayon po ay dinadalangin namin ang aming mga tahanan. Idekara namin ang iyong mga pagpapala sa aming mga pamilya. Ipinapahayag namin na ang aming bahay ay puno ng iyong presensya. Walang puwang ang takot, galit o alitan. Tanging pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan ni Kristo ang mamamayani. Panginoon, protektahan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya. Iligtas mo kami sa anumang sakit, panganib o aksidente. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang kami ay bantayan. Sa aming mga trabaho, Lord, ikaw ang aming tagumpay. Hindi kami nagtitiwala sa aming sariling galing o koneksyon, kundi sa iyong kabutihan at biyaya. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na ayon sa iyong plano. At kung may mga pintuan kang isasara, tulungan mo kaming magtiwala na iyon ay para sa aming kabutihan. Ama, para sa mga dumaraan sa pagsubok, para sa mga pagod, nalilito o nawawalan ng pag-asa, hinihiling ko ang iyong paghipo. Hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila pinapabayaan. Ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa kanila at ang iyong kamay ay laging nakaunat upang tulungan sila. Tulungan mo rin kaming maging liwanag sa iba. Sa halip na hatakin kami ng mundo, gamitin mo kami para mahatak namin ang iba palapit sa iyo. Naway makita sa aming mga buhay ang kabutihan, katapatan at biyaya mo. Tulungan mo kaming lumakad sa pag-ibig gaya ng pag-ibig mo sa amin. Isang pag-ibig na mapagpatawad, mapagpakumbaba at walang kondisyon. Panginoon, sa mga oras na kami ay natutuksong lumihis, paalalahanan mo kami ng iyong salita. Sa Deuteronomio 5:33, lumakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ng Panginoon upang kayo ay mabuhay at mapabuti at humaba ang inyong mga araw sa lupain. Naway iyon ang maging gabay
ng aming puso araw-araw. At kung dumating man ang mga panahon ng dilim, kapag hindi malinaw ang direksyon, kapag tila wala kang sagot sa aming mga panalangin, palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming lumakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Dahil alam naming kahit hindi namin makita, ikaw ay kumikilos. Lord Jesus, tulungan mo kaming tanggihan ang mga bagay ng mundo. Tulungan mo kaming huwag maengganyo sa pansamantalang saya, kundi hanapin ang tunay na kaligayahan sa iyong presensya. Sabi mo sa iyong salita sa Roma, 13 talata, 12 hanggang 14. Ang gabi ay malapit nang lumipas, ang araw ay malapit na. Kaya't itapon na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng liwanag. Panginoon, isuot namin araw-araw si Kristo, ang aming kalasaglaban sa kasalanan at tukso. Ama, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kahit alam mo ang aming mga kahinaan, patuloy mo kaming minamahal at binibigyan ng pagkakataon. Salamat, Jesus, dahil namatay ka para sa amin, para kami ay mabuhay ng may pag-asa. Hindi namin ito kailanman sasayangin. Ngayong araw na ito, ipinapahayag namin na kami ay anak ng Diyos. Kami ay lumalakad sa liwanag, pinapatnubayan ng Espiritu Santo at pinoprotektahan ng iyong mga pangako. Idinedeklara namin na ang aming buhay, pamilya at tahanan ay pinagpala. Ang aming isip ay puno ng kapayapaan. Ang aming puso ay puno ng pananampalataya. At ang aming mga kamay ay gagamitin para maglingkod at magmahal. Kaya sa araw na ito, Ama, ikaw ang aming una sa lahat. Gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong kabutihan. At saan man kami maglakad, naway madama ng mga tao na ikaw ay kasama namin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Lord, minsan parang napakahirap maging tapat sa iyo sa gitna ng mundo na gustong baguhin ang aming paniniwala. Ang daming ingay, ang daming standards, ang daming comparison. Parang laging may dapat patunayan. Pero salamat dahil tinuturuan mo akong huwag makisabay sa agos ng mundo, kundi magpahinga sa katotohanan ng iyong salita. Tulad ng sabi sa Romans 12 talata 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Panginoon, iyon ang hinihiling ko ngayon. Baguhin mo ang isip ko. Linisin mo ito sa mga maling kaisipan, sa mga takot, sa mga pagdududa, at sa mga kasinungalingan na ibinubulong ng kaaway. Palitan mo ito ng iyong katotohanan, ng iyong kapayapaan, at ng iyong pag-ibig. Lord, tulungan mo akong makita ang buhay hindi sa lente ng kultura, kundi sa lente ng iyong salita. Ayokong sukatin ang sarili ko base sa likes, sa opinyon ng tao, o sa kung gaano ako kasikat o katanggap-tanggap. Gusto kong sukatin ang sarili ko ayon sa kung paano mo ako nakikita. Isang anak na tinubos ng dugo ni Kristo, isang nilalang na nilikha para sa mabubuting gawa. Salamat dahil hindi mo ako tinawag para maging perpekto, kundi para maging banal. Tulungan mo akong maunawaan na ang kabanalan ay hindi pagiging sobrang relihiyoso, kundi pagiging nakahiwalay para sa iyo. Isang pusong nagsasabing, Lord, sa iyo lang ako. Panginoon, turuan mo akong linisin ang sarili ko mula sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Kung may mga ugali, mga bisyo, o mga relasyon na humihila sa akin palayo sa iyo, tulungan mo akong bitawan ang mga yon. Tulungan mo akong piliin ang tama kahit mahirap.
Sapagkat gaya ng sabi sa 2 Corinthians 7 talata 1, linisin natin ang ating sarili mula sa lahat ng karumihan ng katawan at espiritu at ganapin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Gusto kong maging daluyan ng iyong kabanalan, Panginoon. Gusto kong maging sisidlan na kapakipakinabang sa iyong kaharian, gaya ng sabi sa 2 Timothy 2:21. Kung ang sino man ay maglilinis ng sarili sa mga bagay na marumi, siya ay magiging sisidlan para sa marangal na gamit, banal, kapakipakinabang sa Panginoon. Kaya Lord, linisin mo ako. Kung minsan, mahirap talagang humiwalay sa mga bagay na kinasanayan ko. Minsan, natatakot akong mawalan o baka mawalan ako ng mga taong mahalaga sa akin kapag pinili kong sundin ka. Pero turuan mo akong magtiwala na kapag sumunod ako sa iyo, hindi ako kailanman talo. Sapagkat kung ano man ang mawala, papalitan mo ng mas higit, kapayapaan, kagalakan, at katuparan sa iyo. Lord, alisin mo ang takot ko sa paghusga ng iba. Maraming beses gusto kong makisabay. Gusto kong hindi mapansin. Gusto kong mag-blend in. Pero sinabi mo sa Matthew 6 talata 24, walang taong makakapaglingkod sa 2 amo. Hindi ko kayang sambahin ka habang yakap pa rin ang mundo. Kaya tulungan mo akong pumili. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang aking Diyos. At sa iyo ko ibibigay ang aking puso. Ang mundo ay mabilis magbago. Ang tama ngayon, bukas mali na. Pero salamat, dahil ang salita mo ay hindi nagbabago. Sabi sa 1 John 2 talata 17, ang mundo ay lilipas kasama ng lahat ng nasa nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya Panginoon, itanim mo sa puso ko ang hangarin na gawin ang iyong kalooban, araw-araw, sa maliliit man o malalaking bagay. Kung minsan, Lord, napapagod din ako. Ang hirap lumaban sa takbo ng mundo. Ang hirap maging tapat kapag parang lahat ay tumatawa sa pananampalataya. Pero salamat, dahil sa bawat pagsubok, nandoon ka. Sabi mo sa Matthew 5, talata 10-12, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya kahit minsan masakit, tulungan mo akong magalak, dahil alam kong may gantimpalang naghihintay sa langit. Panginoon, bantayan mo ang puso ko laban sa pagmamahal sa mundo. Sabi sa 1 John 2 talata 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kung may mga bagay pa akong kinahuhumalingan na mas mahal ko kaysa sayo, alisin mo iyon. Ayokong maghabol sa pansamantalang kasiyahan. Gusto kong maghabol sa mga bagay na walang hanggan, sa iyong presensya, sa iyong kalooban, sa iyong layunin. Bigyan mo ako ng karunungan at discernment, Lord. Ang kaaway ay marunong manlinlang. Minsan, ang kasalanan ay mukhang harmless, mukhang okay lang. Pero sabi sa Ephesians 5 talata 11, walang kinalaman sa mga gawa ng kadiliman, sa halip ay ilantad ang mga ito. Tulungan mo akong makita kung ano ang tama at mali. At kung kailangan kong magsalita, tulungan mo akong magsalita ng may pag-ibig at kababaang loob. Bigyan mo rin ako ng tapang, Panginoon. Tapang na tumindig sa katotohanan kahit ako lang mag-isa. Tapang na sumunod kahit mahirap. Tapang na magmahal kahit mas madaling magalit. Gawin mo akong ilaw sa kadiliman. Yung ilaw na nagbibigay pag-asa, hindi paghusga. Gawin mo akong asin sa mundo. Yung asin na nagpapanatili ng katotohanan at kabutihan. Panginoon, alisin mo sa akin ang lahat ng ugaling hindi tulad mo.
Palitan mo ang aking mga iniisip ng iniisip mo. Sabi sa Philippians 2:5, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Panginoon, alisin mo ang inggit, galit, pride, at lahat ng masasamang damdamin. Palitan mo ito ng kababaang loob, pasensya, kabaitan, at kapayapaan. Simulan mo sa akin ang pagbabago, Panginoon. Baguhin mo ang isip ko, linisin mo ang puso ko, at gamitin mo ang buhay ko. Nais kong mamuhay hindi para sa sarili, kundi para sa iyo. Kung may mga plano ako na hindi ayon sa kalooban mo, baguhin mo ang direksyon ko. Ikaw nawa ang maging sentro ng lahat. Sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa mga desisyon, sa bawat aspeto ng buhay ko. At Panginoon, kung sakaling mahulog ako o magkamali, salamat dahil hindi mo ako binibitawan. Tulad ng sabi sa Filipos 1:6, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay siya ring tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Salamat dahil hindi pa tapos ang kwento ko. Patuloy mo akong binabago, patuloy mo akong tinutuwid at patuloy mong pinapatibay. Panginoon, ihiwalay mo ako para sa iyo. Gamitin mo ako bilang sisidlan ng iyong pag-ibig, bilang buhay na patotoo ng iyong biyaya. Kapag may tumingin sa akin, sana makita nila si Kristo sa aking mga salita, sa aking gawa, sa aking buhay. Nawa ang bawat kilos ko ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Nawa ang bawat desisyon ko ay magsabi ng, Lord, para sa iyo ito. Salamat, Ama, dahil tinawag mo ako mula sa kadiliman patungo sa iyong kamanghamanghang liwanag. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kahit kailan ay hindi nagkukulang. Sa bawat umaga, binibigyan mo ako ng panibagong simula, panibagong pag-asa. Ngayon, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang buong araw na ito. Kung ano man ang kaharapin ko, trabaho, problema, desisyon, samahan mo ako, gabayan mo ako ng iyong Espiritu Santo. Tulungan mo akong manatiling tapat, maging matatag, at magpatuloy sa pananampalataya hanggang sa wakas. At sa lahat ng ito, Panginoon, naway ikaw lamang ang maparangalan. Ang buhay ko ay para sa iyo, ang isip ko ay para sa iyo, at ang puso ko ay para sa iyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Pinipili namin na ialay sa iyo ang unang bahagi ng aming araw. Pinipili namin na unahin ka bago ang lahat, bago ang trabaho, bago ang problema, bago ang balita, bago ang anumang abala, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Sabi mo, Panginoon, sa Mark 14:38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya heto po kami, Lord. Gisingin mo ang aming espiritu. Palakasin mo kami sa panalangin. Huwag mo kaming hayaang mamuhay ng tamad sa aming spiritual life. Huwag mo kaming hayaang maging kampante at prayerless dahil doon kami nagiging mahina at vulnerable sa gawa ng kaaway. Ama, turuan mo kaming maging alert sa spiritual battle araw-araw. Nakikita mo ang mga laban na hindi namin nakikita. Nakikita mo ang mga plano ng kaaway laban sa amin. Kaya't sa umagang ito, we stand under your protection. We plead the powerful blood of Jesus Christ over us. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Ikaw ang maging kalasag at sandigan namin. Panginoon, inaamin namin na kami ay tao lamang. Minsan akala namin
kaya namin lahat. Minsan sobrang tiwala kami sa sarili namin. Pero sabi sa 1 Corinthians 10 talata 12, let the one who thinks he stands take heed lest he fall. Kaya Lord, we humble ourselves before you. Hindi kami magmamataas, hindi kami magyayabang. Lahat ng meron kami ay biyaya mo. Lahat ng lakas namin ay galing sa iyo. Lahat ng tagumpay namin ay dahil ikaw ang kasama namin. At kung may mga kapatid kaming nahihirapan ngayon, nakikipaglaban sa problema, may mga sugat sa puso, may mga pangamba, Panginoon, tulungan mo sila. Tulungan mo kaming huwag humusga, sapagkat wala ni isa man sa amin ang exempted sa pagsubok. Ang pinakamabait na tao, may tinatagong luha. Ang pinakamatatag na Kristiyano, may laban na hindi namin alam. Kaya Lord, give us a compassionate heart, a heart that loves, a heart that prays, a heart that lifts up others instead of judging them. At sa umagang ito, Panginoon, pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Deuteronomy 31 talata 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Salamat, Lord. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kasama ka namin. Today, tomorrow, and all the days of our lives. Kapag kami po ay natatakot, Lord, remind us. Ikaw ang kasama namin. Kapag kami ay nahihiya at nagsisisi sa aming kasalanan, remind us. Ikaw ay nagpapatawad at muling tumatanggap. Kapag kami ay nakakaramdam na hindi kami enough, salamat Lord dahil Ikaw ang strength namin. Ikaw ang nagko-complete sa amin. We cannot outlive your mercy. We cannot outrun your love. Your promises remain forever. Kahit nagkakamali kami, kahit may pinagdadaanan kami, kahit minsan nakakalimot kami. Lord Jesus, ayaw naming mabuhay sa worry. Ayaw naming laging kinakain ng takot. Ayaw naming lagi kaming pagod mentally at emotionally. Because you said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28. So today we come to you. Lord, open our eyes to see your protection. Open our hearts to feel your loving presence. Open our minds to trust your direction. When we feel weak, remind us that your strength is made perfect in our weakness. Kapag napapagod kami, ikaw ang magbibigay ng panibagong sigla. Lord, maraming tao ang nag-aalala sa health nila. Marami ang natatakot if they will see their future. Marami ang nalulungkot dahil single pa rin. Maraming mag-asawa ang nagtataka kung kaya pa ba nilang magstay strong. Maraming pamilya ang hirap sa pera. But today, Lord, we choose to believe you are Jehovah Jireh, our provider. You are Jehovah Rapha, our healer. You are Jehovah Shalom, our peace. Whatever we need, your presence is our answer. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Isang pag-ibig na walang sino man o anumang bagay ang kayang humadlang. Ayon sa iyong salita sa Roma, 8 talata 38 hanggang 39. Walang kamatayan o buhay, walang anghel o demonyo, walang takot ngayon o pag-aalala sa bukas, walang kapangyarihan sa lupa o sa impyerno, at wala kahit anong nilalang ang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na nasa pamamagitan ni Kristo Jesus. Panginoon, kailangan po namin ang pag-ibig mong yun ngayon. Punuin mo kami ng iyong pagmamahal. Punasan mo ang luha namin. Hawakan mo ang aming mga puso at pag-isipan. Ama, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyong trono.
Hinihiling namin ang banal mong proteksyon sa bawat nakikinig. Ingatan mo ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang pinagkakakitaan, at ang kanilang isip at damdamin. Panginoong Hesus, ipaglaban mo po ang aming mga laban ngayong araw, mga nakikita at hindi nakikita. Wasakin mo ang bawat tanikala, gibain mo ang bawat kuta ng kaaway, alisin mo ang espiritu ng pagkabalisa, alisin mo ang espiritu ng takot, alisin mo ang espiritu ng kawalan ng pag-asa, sapagkat kung sino ang pinalaya ng anak, tunay na malaya. Kaya ngayon, buong pananampalataya naming idinedeklara, walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming pamilya ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming kinabukasan ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming tawag at layunin sa buhay ang magtatagumpay. Panginoon, Ikaw ang higit sa anumang takot. Ikaw ang mas makapangyarihan kaysa anumang sakit. Ikaw ang mas mataas sa anumang suliranin. Ikaw ang higit sa anumang pag-atake ng kaaway. Ngayong umaga, iniluluklok ka namin sa trono ng aming buhay. Ikaw ang maupo sa trono ng aming puso. Ikaw ang maging hari ng aming araw. Ikaw ang manguna sa bawat gagawin namin. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa. Ilayo mo kami sa tukso. Gawing gising at aktibo ang aming espiritu. Hayaan mong ang iyong salita ang maging ilaw ng aming landas. Banal na Espiritu, puspusin mo kami ngayon. Punuin mo ang aming isip ng katotohanan. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan. Punuin mo ang aming kaluluwa ng kagalakan. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami sinusukuan. Salamat dahil araw-araw ay sariwa ang iyong habag. Salamat dahil pinili mo kaming maging mga anak mo. Salamat dahil mahal mo kami, higit pa sa kaya naming maunawaan. At ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming umasa sa iyo. Pinipili naming lumakad ayon sa pananampalataya at hindi sa nakikita ng aming mga mata. Mabigyang luwalhati ka sa aming trabaho. Mabigyang luwalhati ka sa aming tahanan. Mabigyang luwalhati ka sa aming mga desisyon. Mabigyang luwalhati ka sa bawat hakbang namin ngayong araw. Isinusuko namin ang araw na ito sa iyo. Mauna ka sa amin, saan man kami magpunta. Lingkuran mo kami ng iyong kapayapaan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan. Hayaan mong ang iyong pag-ibig ang magbigay lakas sa amin, at ang iyong kapangyarihan ang maging sandigan namin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Aming mapagmahal na Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa sandaling ito, buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Nais po naming ialay sa inyo ang aming puso, isip at buong pagkatao. Sa mga oras na kami ay dumaraan sa mga pagsubok, sa panahon ng pangangailangan at sa mga sandaling tila wala ng pag-asa, narito kami ngayon, humihingi ng inyong biyaya, ng inyong himala at ng inyong masaganang pagpapala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay, ang hangin na aming nilalanghap, ang buhay na aming tinatamasa, at ang bawat araw na aming ginugugol sa mundong ito. Salamat po, Ama, sa bawat paggising namin sa umaga, sa bagong pag-asa at sa bagong pagkakataon upang madama ang inyong pagmamahal. Ngunit sa gitna ng aming buhay, may mga panahon pong kami ay nanghihina. May mga araw na tila walang direksyon at may mga gabi na puno ng luha at tanong. Sa mga sandaling iyon, Panginoon,
Ipaalala mo sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Ipaalala mo na kahit kami ay dumaraan sa bagyo, ikaw pa rin ang Diyos na kumokontrol sa lahat. Tulungan mo kaming manampalataya na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay. Sa kabila ng kawalan, may biyayang darating. At sa kabila ng sakit, may himalang nakalaan. O Diyos ng mga himala, naniniwala po kami na wala kang imposible. Ang iyong salita ay makapangyarihan at ang iyong kamay ay kayang baguhin ang aming mga sitwasyon sa isang iglap. Tulungan mo kaming maniwala kahit hindi namin nakikita. Tulungan mo kaming magtiwala kahit tila tahimik ka, sapagkat alam naming sa bawat katahimikan, gumagalaw ka. Sa bawat paghihintay, may ginagawang mabuti ka para sa amin. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang laman ng aming puso, ang mga panalangin hindi namin mabigkas, at ang mga luha na bumabagsak sa katahimikan. Alam mo kung gaano kami nangangamba sa kinabukasan, kung gaano kami minsang natatakot sa kakulangan, at kung paano kami nananabik sa inyong pagkilos. Kaya ngayon, Ama, kami ay lumalapit na may buong pananampalataya. Idinadalangin po namin ang biyayang espiritual na magpapatatag sa aming pananampalataya, biyayang material para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, at biyayang emosyonal upang makayanan namin ang mga pagsubok. Pagpalain mo ang aming trabaho, negosyo, pag-aaral, at bawat gawaing aming pinagsisikapan. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang magtagumpay. Ngunit higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong marunong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. O Diyos, hinihiling din namin ng himala ang mga bagay na ayon sa mundo ay imposible, ngunit sa iyo ay madali. Kung may sakit man sa aming katawan, ipagkaloob mo ang kagalingan. Kung may sugat sa aming puso, pagalingin mo ng inyong pag-ibig. Kung may mga problemang matagal nang bumabagabag sa amin, tulungan mo kaming maranasan ang iyong pagkilos. Ipakita mo sa amin, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay hindi nalilimitahan ng oras, distansya o kalagayan. Panginoon, iparamdam mo sa amin na kahit minsan tila mabagal ang iyong sagot, ito ay laging tama sa panahon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagmamadali, ngunit laging nasa tamang oras. Turuan mo kaming maghintay ng may tiwala. Turuan mo kaming magpahinga sa inyong mga kamay. Turuan mo kaming hindi mawala ng pag-asa, sapagkat habang kami ay humihinga, may pag-asang nagmumula sa iyo. At Panginoon, idinadalangin din po namin ang pagpapala. Naway dumaloy ito sa aming buhay, hindi lamang para sa aming sarili, kundi upang kami ay maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Pagpalain mo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, at maging ang aming mga kaaway. Naway sa pamamagitan ng aming kabutihan, pagmamahal, at pagpapatawad, makita nila ang inyong kabutihan. O Diyos, alam naming ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa yaman o tagumpay, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan, kaligayahan, at pag-ibig sa aming mga puso. Kaya't baguhin mo ang aming pananaw na ang bawat simpleng pagkain sa hapag, bawat tawanan ng pamilya, at bawat umagang may pag-asa ay tunay na pagpapala. Kung kami man ay dumaraan sa kakulangan, tulungan mo kaming magtiwala na ikaw ang aming tagapagtaguyod. Kung kami man ay nakakaranas ng kasaganaan, turuan mo kaming maging mapagpasalamat at mapagbigay. Naway matutunan naming ibahagi ang aming tinatamasa
upang maging daluyan ng inyong biyaya sa iba. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap namin ang iyong mga biyaya, himala at pagpapala. Tinatanggap namin ang kalayaan mula sa takot, ang kagalingan sa aming mga karamdaman, at ang pag-asa sa aming mga puso. Sa bawat paghinga namin, hayaan mong maramdaman namin na ikaw ay laging kasama. Kung kami man ay napagod, yakapin mo kami. Kung kami man ay nagkamali, patawarin mo kami. Kung kami man ay nawalan ng pag-asa, buhayin mo muli ang apoy ng pananampalataya sa aming puso. Naway bawat araw ay maging paalala na ang iyong pag-ibig ay laging sapat at hindi kailanman nauubos. Tulungan mo kaming magmahal, magpatawad at magpatuloy sa kabutihan kahit mahirap at kapag kami ay nadapa. Panginoon, buhatin mo kami at patnubayan pabalik sa landas ng liwanag. Naway sa bawat sandali ng aming buhay, makita ng iba ang iyong kabutihan sa amin. Panginoon, hinihiling namin na sa aming paglalakbay, huwag mong hayaang mawala kami sa landas. Gabayan mo kami ng inyong Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng karunungan sa paggawa ng desisyon, ng tapang sa pagsunod sa katotohanan, at ng kababaang loob sa pagtanggap ng iyong kalooban. At sa lahat ng ito, Ama, nais naming itaas sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, sapagkat kung hindi dahil sa iyo, wala kaming magagawa. Kung hindi dahil sa iyong biyaya, hindi kami makakatayo. Kung hindi dahil sa iyong awa, kami ay mawawala. Kaya't ngayon, itinatangi namin ang inyong presensya sa bawat salita, sa bawat gawa, at sa bawat araw ng aming buhay. Naway ikaw lamang ang aming sambahin at paglingkuran. O Diyos ng biyaya, himala at pagpapala, salamat sa pag-ibig mong walang hanggan. Salamat sa mga sagot mong oo, hindi at maghintay. Salamat sa mga pagsubok na nagtuturo sa amin ng pagtitiwala at sa mga tagumpay na nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan. Ngayong gabi o araw, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, ang aming mga plano, pangarap, takot at pagdududa. Linisin mo ang aming puso at punuin mo ito ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. At sa huling bahagi ng panalangin ito, aming Ama, buong puso naming sinasambit. Panginoon, Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tagapagpagaling. Ikaw ang aming tagapagbigay biyaya. At Ikaw ang aming Diyos ng walang hanggang pagpapala. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo, sa mga alon ng problema, sa mga pangyayaring di namin inaasahan, kami ay lumalapit sa iyo. Alam naming ang iyong kamay ay makapangyarihan. Alam naming wala kang pinababayaan sa mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Ngunit Ama, inaamin namin, minsan mahirap makita ang kabutihan mo sa gitna ng sakit. Minsan nakakapagod maghintay, nakakapagod maniwala, at minsan nakakatuksong sumuko. Pero salamat Panginoon, dahil kahit ganoon kami, patuloy kang tapat. Tulungan mo kaming maunawaan na ang mga pagsubok ay hindi parusa. Ang mga bagyong dumarating sa amin ay hindi tanda ng iyong paglayo, kundi bahagi ng iyong plano para patatagin kami. Tulungan mo kaming magkaroon ng bagong pananaw, hindi upang tanungin ka, kundi upang mas lalo kang pagkatiwalaan. Sabi mo sa iyong salita sa James 1:2-3, magalak kayo kapag dumaraan kayo sa iba't ibang pagsubok, dahil ang pagsubok ng inyong pananampalataya
ay nagbubunga ng pagtitiis, O Diyos. Turuan mo kaming magalak sa gitna ng hirap. Hindi dahil gusto naming mahirapan, kundi dahil alam naming may ginagawa kang mabuti sa likod ng lahat ng ito. Katulad ng ginto na nililinis sa apoy, ganoon din mo nililinis ang aming puso. Sabi sa Proverbs 17, talata 3, ang apoy ang sumusubok sa pilak at ginto, ngunit ang Panginoon ang sumusubok sa puso. Kaya ngayon, Ama, kung dadaan man kami sa apoy ng pagsubok, gawin mo kaming ginto. Huwag mo kaming hayaang masunog ng problema, kundi magningning sa pananampalataya. Panginoon, sa bawat luha, sa bawat pagod, sa bawat takot na aming pinagdadaanan, turuan mo kaming tumingin sa iyo. Tulungan mo kaming makita na ang iyong kamay ay laging nasa amin. Kung minsan, parang wala ka. Pero sa totoo, ikaw ang may hawak sa amin. Kung minsan, tahimik ka. Pero ang katahimikan mo ay tanda ng pagtitiwala mo sa amin. Nakakayanin namin sa tulong mo. Ama, baguhin mo ang aming pananaw. Kapag kami ay nasusubok, tulungan mo kaming huwag agad magreklamo. Kapag kami ay nadadapa, ituro mo sa amin kung paano muling bumangon. Kapag kami ay umiiyak, ipaalala mo sa amin na may dahilan ang lahat ng bagay. Hindi mo kami ginagawang mahina, kundi matatag. Hindi mo kami pinapahiya, kundi pinapanday. Panginoon, gusto naming makita ka sa bawat sitwasyon. Kapag may problema sa pamilya, ipakita mo ang iyong kamay ng pagkakasundo. Kapag may kakulangan sa pera, ipakita mo ang iyong kamay ng probisyon. Kapag may karamdaman, ipakita mo ang iyong kamay ng kagalingan. Kapag may pagkalito, ipakita mo ang iyong kamay ng kapayapaan. Tulungan mo kaming maging tulad ng babaeng nagtiwala sa iyo sa kabila ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming makitang kahit sa gitna ng unos, may biyayang nakatago. Panginoon, baguhin mo ang aming puso. Mula sa reklamo, patungo sa pasasalamat. Mula sa takot, patungo sa pananampalataya. Salamat, Ama, dahil kahit may mga panahon na hindi namin naiintindihan ang nangyayari, alam naming ikaw ay Diyos pa rin. At kapag kami ay nadadala ng emosyon, kapag kami ay nadidismaya, yakapin mo kami. Ipaalala mo sa amin na ang iyong biyaya ay sapat. Sabi nga ng iyong salita, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat sa kahinaan mo, doon napapakita ang aking kapangyarihan. 2 Corinthians 12 talata 9. Kaya ngayon, Panginoon, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong araw. Kung may mga hamon kaming haharapin, samahan mo kami. Kung may mga desisyong kailangang gawin, gabayan mo kami. Kung may mga taong kailangang patawarin, bigyan mo kami ng puso na marunong umunwa. Kung may mga sugat na kailangang pagalingin, ipo mo kami ng iyong pag-ibig. Ama, kung sinusubok mo ang aming pananampalataya, naway makita mo na kami ay nakatayo pa rin. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang lakas namin. Tulungan mo kaming maging matatag, maging mapagpasensya, at manatiling mapagmahal kahit mahirap. At kung may mga sandaling parang walang sagot sa aming mga panalangin, turuan mo kaming maghintay. Dahil alam naming sa tamang panahon, sasagot ka. Sa tamang oras, ipapakita mo kung bakit kailangan naming pagdaanan ang lahat ng ito. At kapag dumating ang araw na yon, masasabi namin, salamat Panginoon, dahil ginamit mo ang hirap para palakasin ako. Panginoon, gusto naming maging katulad ni Kristo, mapagpakumbaba, mapagpasensya, mapagpatawad at puno ng pag-ibig. Kaya linisin mo ang aming puso
Alisin mo ang galit, ang inggit, ang takot at ang duda. Punuin mo ito ng kapayapaan, ng pag-asa at ng pananampalataya. Tulungan mo kaming maging mga anak na marunong sumunod kahit hindi naiintindihan. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita. Tulungan mo kaming manatili kahit mahirap. Dahil sabi mo sa iyong salita sa Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magpapatibay ng lakas. Lilipad sila na parang mga agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. Kaya Ama, sa umagang ito, itaas mo kami na parang agila. Bigyan mo kami ng bagong lakas, bagong sigla, at bagong pananampalataya. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami binibitawan. Kahit minsan matigas ang aming ulo, kahit minsan nakakalimot kami, ikaw pa rin ang unang nagmamahal. At sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan, ikaw ay nariyan. Tahimik pero tapat. Hindi nakikita pero gumagalaw. Kaya Ama, ngayong araw na ito, buong puso naming idinadalangin. Baguhin mo kami, palakasin mo kami, gamitin mo ang buhay namin bilang patunay ng iyong kabutihan. Kung kami man ay dumaraan sa apoy ngayon, gawin mo kaming mas dalisay. Kung kami man ay dumaraan sa bagyo, gawin mo kaming mas matatag. At kung kami man ay nasa kadiliman, maging liwanag ka namin. Panginoon, huwag mo kaming hayaang bumigay. Huwag mo kaming hayaang mawala ng pag-asa. Sa halip, tulungan mo kaming tumayo, magtiwala, at magpatuloy dahil alam naming sa dulo ng lahat ng ito, may korona ng buhay na inihanda mo para sa mga nagtiis. Salamat Ama, sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat sa iyong kamay na laging nakaabot sa amin. Salamat dahil kahit may mga panahon na mahirap, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay Diyos magpakailanman. Ngayon, aming Ama, itinatagubilin namin ang aming buong buhay sa iyo, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga pangarap, at maging ang aming mga luha, lahat ay sa iyo. Naway patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya hanggang sa kami ay ganap na maging katulad ni Kristo. At sa bawat araw na darating, kahit may hirap, kaya naming ngumiti dahil alam naming hawak mo kami. Kaya naming magpasalamat dahil alam naming may dahilan ang lahat. At kaya naming magpatuloy dahil alam naming ang iyong kamay ay nasa amin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, kapag dumaraan ako sa mga unos ng buhay, yakapin mo ako ng iyong walang hanggang pag-ibig. Pahintulutan mong madama ko ang iyong presensya, ang kapayapaang nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Katulad ni Joshua na nagkaroon ng lakas ng loob upang pangunahan ang iyong bayan, ibigay mo rin sa akin ang tapang na yon upang harapin ang bawat laban sa aking buhay. Bigyan mo rin ako ng karunungan ni Daniel na nanatiling tapat sa iyo kahit napapaligiran siya ng tukso at panganib. Naway matutunan kong manindigan sa aking pananampalataya kahit sa gitna ng takot o pagdududa. Tulungan mo akong magtiwala sa plano mo kahit hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng daan sa aking harapan. Aking Ama, hinihiling ko rin ang iyong biyaya at pabor. Ang pabor na nagdala kay Joseph mula sa kulungan patungo sa palasyo. Tulad niya, baguhin mo rin ang bawat pagsubok ko tungo sa tagumpay. Ang mga panahon ng pagdurusa ay gawin mong mga hakbang patungo sa katuparan ng iyong plano sa aking buhay. O Diyos, maging kanlungan at tagapagtanggol mo ako at ang aking pamilya. Ipalibot mo sa amin
Ang iyong banal na presensya, gaya ng pader ng apoy na walang kasamaan ang makakatawid. Huwag mong hayaang ang plano ng kaaway ay magtagumpay laban sa amin. Ipinapahayag ko na kami ay napapailalim sa banal na dugo ni Jesus. At dahil dito, walang kapangyarihan ang kadiliman sa aming buhay. Ama, ibuhos mo sa amin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Anumang aspeto ng aming buhay na tila patay o sirang-sira na, buhayin mong muli. Hipuin mo ang aming espiritu, O Diyos, at punuin ito ng bagong sigla, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Panginoon, hipuin mo rin ang aming mga relasyon. Ibalik mo ang pagkakaunawaan sa aming pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Kung may mga sugat na iniwan ng nakaraan, pagalingin mo ito. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, pag-ibig, at presensya mo. Turuan mo akong patawarin ang mga nakasakit sa akin, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. At kung ako man ang nakasakit, tulungan mo akong maging mapagpakumbaba upang humingi ng tawad. Naway ang bawat salita ko ay maging daluyan ng biyaya at hindi ng pagkawasak. Aking Ama, patawarin mo rin ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sa mga pagkakataong napalayo ako sa iyo dahil sa kahinaan, pagkalimot o pagsuway, linisin mo ako at ibalik sa tamang landas. Huwag mong hayaang ang kasalanan ay maging hadlang sa ugnayan natin. Linisin mo ang aking puso, O Diyos, at baguhin mo ako mula sa loob. Panginoon, alam kong may kaaway na gustong nakawin ang aking kagalakan, sirain ang aking kapayapaan, at pahinain ang aking pananampalataya. Pero naninindigan ako sa katotohanan ng iyong salita. Wala siyang kapangyarihan laban sa akin, sapagkat ako ay tinubos at tinatakan ng iyong dugo at pag-aari mo ako, Panginoon. Sa bawat araw, itinatakda ko na ang aking tahanan ay saklaw ng iyong proteksyon. Hayaang ang iyong espiritu ay manahan sa aming pamilya, maghari ng kapayapaan, kasiyahan, at pagkakaisa. Tulad ng sinabi mo sa Salmo, anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila. Pinanghahawakan ko ang pangakong ito, Panginoon. Alam kong hindi ako kailanman nag-iisa. Kapag ako ay natatakot, paalalahanan mo akong ang iyong mga hukbo ng langit ay nakapaligid sa akin. At gaya ng sinabi sa Isaias 50:17, walang sandata na inihanda laban sa iyo ang magtatagumpay. Kaya sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang bawat plano ng kaaway laban sa akin at sa aking pamilya. Lahat ng armas na inilaan upang saktan kami ay walang bisa, sapagkat kami ay nakatago sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtatanggol. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang Leon ng Huda, ang dakilang El Shaddai, ang Diyos na laging naroroon. Hindi ka napapagod at hindi ka natutulog. Patuloy mong binabantayan ang iyong mga anak sa bawat oras, sa bawat sandali. Salamat, Ama, dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan laban sa gawa ng kaaway, gaya ng sabi sa Lucas 10:19, upang yapakan ang mga ahas sa talakdan at madaig ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Kaya't idinideklara ko ngayon na walang makapipinsala sa amin, dahil ikaw ang aming depensa at tagapaglaban. Banal na Espiritu, hinihiling ko na palapitin mo ako kay Jesus araw-araw. Tulungan mo akong umiwas sa mga tukso ng mundong ito at ituon ang aking puso sa mga bagay na may kahalagahan sa langit. Turuan mo akong magmahal tulad ni Jesus
magpatawad tulad niya, at magtiwala ng buo sa Kanya. Panginoon, alisin mo ang anumang bagay na humihila sa akin palayo sa iyo. Palitan mo ang aking takot ng pananampalatayang hindi matitinag, ang aking kalungkutan ng walang hanggang kagalakan, at ang aking pagkabalisa ng kapayapaang tanging ikaw lang ang makapagbibigay. Hipuin mo ako, Panginoon. Patahimikin mo ang bagyo sa loob ko. Pawiin mo ang pag-aalala at ibalik ang kapayapaan sa aking isipan. Sa bawat paghinga ko, naway madama ko ang presensya mo. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang lahat ng tanikala ng takot, pagdududa, at pangamba sa aking buhay. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso, Panginoon. Maging hari ka ng aking isipan, aking puso, at aking mga gawain. Naway ang bawat kilos ko ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Ama, nagtitiwala ako sa iyong perpektong kalooban. Kahit hindi ko nakikita ang buong larawan, alam kong gumagawa ka sa likod ng lahat ng bagay. Binabago mo ang mga sitwasyon para sa aking kabutihan. Ikaw ang dakilang I am, ang Diyos na walang hanggan, ang aking kanlungan, matibay na tore at tagapagligtas. Wala kang katulad, Panginoon. Sa iyo ako nagtitiwala dahil alam kong hawak mo ang aking kinabukasan. Kahit anong mangyari sa mundong ito, naninindigan ako sa katotohanan na ikaw ang aking depensa, aking tagapangalaga, at aking proteksyon. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ng pananampalataya sa gitna ng takot. Panginoon, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay, aking pamilya, aking kalusugan, at lahat ng mahal ko. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, iyong matibay na proteksyon, at iyong hindi nauubos na habag. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa panibagong pagkakataon para lumapit sa iyo, para maramdaman ang presensya mo, at para masimulan ang araw na may kapayapaan at direksyon mula sa iyo. Lord, habang gising na ang mundo, gusto naming unang marinig ang tinig mo. Gusto naming unang maramdaman ang yakap mo. At gusto naming unang masambit ang pangalan mo. Panginoon, alam naming mahirap minsan kasi ang mundo, ang daming alok. Maraming kumukuha ng atensyon namin. Pero sabi mo sa iyong salita, sa Deuteronomio 5, talata 33, lumakad kayo sa lahat ng daang iniutos ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo ay mabuhay at upang sa inyo ay maging mabuti. Kaya Lord, tulungan mo kaming lumakad sa tamang daan. Ayaw naming masanay sa sistema ng mundo. Ayaw naming mabuhay ayon sa gusto ng laman, kundi ayon sa gusto mo. Sabi mo rin sa una, Juan 1 talata 6-7, kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya, ngunit lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Kaya Lord, ayaw naming maging ganon. Ayaw naming sabihin na mahal ka namin, pero patuloy pa rin kaming nabubuhay sa dilim. Ngayong umaga, tulungan mo kaming iwan ang lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Tulungan mo kaming itigil ang mga bagay na pumipigil sa aming paglago. Tulungan mo kaming piliin ka, kahit mahirap, kahit mag-isa, kahit hindi uso. At habang sumisikat ang araw, ipaalala mo sa amin, gusto kong lumakad sa liwanag niya ngayong araw na to. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming katotohanan, Ikaw ang aming liwanag, at Ikaw ang aming pag-ibig. Sa panahon ngayon,
Uso ang sariling tama. Uso ang basta masaya ako. Pero kami, bilang mga anak mo, gusto naming mamuhay ayon sa salita mo, hindi ayon sa uso. Lord, kahit minsan masakit, kahit minsan may mga taong maninira, pipiliin pa rin naming magpakatotoo. Pipiliin naming magmahal gaya ng pagmamahal mo, tahimik, totoo, at tapat. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang tinitingnan namin. Hindi namin kailangang patunayan sa mundo na tama kami. Gusto lang naming mapatunayan sa iyo na tapat kami. Panginoon, turuan mo kaming maglakad sa pag-ibig. Kapag may taong mahirap mahalin, tulungan mo kaming intindihin. Kapag may taong nanakit, tulungan mo kaming patawarin. At kapag kami mismo ang nagkamali, tulungan mo kaming humingi ng tawad ng buong puso. Dahil gusto naming maglakad hindi lang sa katotohanan, kundi sa pag-ibig, sa liwanag, at sa biyaya mo. Panginoon, alam naming malapit na ang panahon. Sa Mateo 25, tinuro mo sa amin ang parabola ng 10 dalaga. May 5 matalino at 5 hangal. Ang matatalino, laging handa. Dala ang sobrang langis, pero ang mga hangal, kampante, walang paghahanda. At nang dumating ang nobyo, naiwan sila sa dilim. Lord, huwag mo kaming hayaang maging hangal. Ayaw naming maging Kristiyanong mamayana. Ayaw naming masanay sa bukas na lang ako magpipray. Dahil totoo, hindi namin alam kung may bukas pa. Kaya habang may oras pa, gusto naming maghanda, gusto naming maging handa. Tulungan mo kaming maging matalino. Tulungan mo kaming magbantay. Tulungan mo kaming maging puspos ng Espiritu mo para sa oras na bumalik ka, handa kaming sumalubong sa iyo. Lord, sa panahon ngayon, maraming nadadala ng kasinungalingan, maraming naliligaw sa mga mabuting tunog na mensahe pero walang laman na katotohanan. Kaya gusto naming manatiling gising, gising sa katotohanan, gising sa pananampalataya, at gising sa pag-ibig. Panginoon, alam mong napakadaling madala ng mundo. Madaling sabihing normal lang to, kahit mali. Madaling sabihing lahat naman ginagawa to, kahit kasalanan. Pero turuan mo kaming huwag maging komportable sa mali. Tulungan mo kaming manatiling sensitibo sa boses ng Espiritu Santo. Sa 1 Korinto 10 talata 13, sinabi mo, walang tukso na di mo kayang labanan dahil tapat si Lord. Laging may paraan para makaiwas. Salamat, Panginoon, dahil di mo kami pinababayaan sa gitna ng tukso. Kahit gaano kalakas ang tukso, laging may paraan para lumayo. Kahit gaano kahina ang laman, may lakas na galing sa iyo. Kaya Lord, kung may bahagi pa ng buhay namin na kontrolado ng kasalanan, palayain mo kami. Kung may lihim kaming kinikimkim, linisin mo kami. At kung minsan kami ay nadadapa, tulungan mo kaming bumangon. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa biyaya mo. Panginoon, salamat dahil tapat ka at salamat dahil sa bawat laban, hindi kami kailangang mag-isa. Dahil sa bawat tukso, kasama ka naming lumalaban. Ngayon, Panginoon, gusto naming ipagkatiwala sa iyo ang araw na ito. Itinataas namin ang lahat, trabaho, pamilya, desisyon, at pangarap. Pagpupuri, Panginoong Hesus, ikaw ang simula ng bawat araw namin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami may lakas. At ikaw din ang dahilan kung bakit sulit mabuhay. Paghingi ng gabay, tulungan mo kaming maging matalino at tapat. Gabayan mo kami sa bawat desisyong gagawin. Kung malabo ang daan, linawin mo. Kung nakakalito ang sitwasyon, bigyan mo kami ng direksyon.
paghingi ng proteksyon. Iligtas mo kami, Panginoon, sa tukso at kasalanan. Protektahan mo ang aming isipan laban sa negatibong kaisipan. Bantayan mo ang aming puso laban sa pride, galit at takot. At kung may dadaan kaming problema, tulungan mo kaming manahimik dahil alam naming ikaw pa rin ang may kontrol. Pagpapasalamat. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa hangin na humihinga kami ngayon. Salamat sa mga taong nagmamahal sa amin. At higit sa lahat, salamat dahil sa bawat umaga may bagong pag-asa. Bawat pag-ulan ay may araw na susunod at bawat gabi ng luha ay may umagang puno ng biyaya. Ngayong araw na ito, Panginoon, pinipili naming lumakad sa liwanag mo. Pinipili naming sumabay sa presensya mo. Pinipili naming sundin ka kahit mahirap at magmahal gaya ng pagmamahal mo. Kahit anong mangyari, gusto naming manatiling kasama ka. Kasi mas mabuti ng kasama ka kaysa magtagumpay mag-isa. Mas mabuti ng may Diyos sa gitna ng unos kaysa may tahimik na buhay pero walang direksyon. Kaya Lord, samahan mo kami. Ipakita mo ang kabutihan mo sa bawat hakbang at gamitin mo kami bilang liwanag sa mundong ito. Panginoon, ang araw na ito ay sa iyo. Nawa bawat salita, bawat kilos, bawat desisyon namin ay makapagbigay ng papuri sa iyo. Pagpalain mo ang umagang ito, ang buong araw na ito, at ang bawat taong nananalangin ngayon kasama ko. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon, at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya, lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.